Pangsanlibutang ulat. Estranghero sa isang bangka. October 18, Brazil, Jamili's story. Medyo natakot si Jamili nang biglang may estrangherong lumitaw sa labas ng bahay nila at sumigaw ng, "Hello!" Hindi karaniwan sa kanilang liblib na baryo sa tabing Amazon River sa Brazil na may dumadalaw na hindi kilala. Wala noon sina mama at papa. Si Jamili, na 20 years old, ay nasa bahay kasama ang kanyang 4-year-old na kapatid na lalaki. Nagpakilala ang lalaki bilang Pastor Cassie mula sa Seventh-day Adventist Church at tinanong si Jamili tungkol sa kanyang buhay. "Kumusta ang relationship mo sa parents mo?" Tanong ng pastor. "Hindi po maganda," sagot ni Jamili. Nag-usap pa sila ng mas matagal hanggang si Jamili ay naging komportable na. Nawala ang takot niya at siya ay napaiyak. Sinabi niya na sana raw ay mas maayos ang relasyon nila ng kanyang mga magulang. Pagkatapos, ay tinanong ni Pastor Cassie, "Gusto mo bang maging bahagi ng floating church? Gusto mo bang umattend sa mga gawain namin?" Nakita na ni Jamili noon ang malaking puting bangkang dumarating sa kanilang baryo. Akala niya ay mga doktor at nurse ito na nagbibigay ng libreng gamutan mula sa ibang relihiyon. Pero nalaman niya na ito pala ay tahanan ng Seventh-day Adventist Church at ng team ni Pastor Cassie. Nag-iikot ang pastor sa bawat bahay para makipagkaibigan at imbitahin silang umattend sa gawain sa bangka. Pumayag si Jamili na sumama sa floating church. Doon, muli siyang napaiyak habang inaalala ang sakit ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang. 2 taon na ang nakalipas. Tahimik siyang pinakinggan ni Pastor Cassie at binigyan siya ng mga salita ng pag-asa at comfort. Pagkatapos, nagyaya ang pastor na manalangin sila. Simula noon, araw-araw nang ipinagdarasal ni Jamili ang kanyang mga magulang. Araw-araw din siyang pumupunta sa floating church para makinig sa mga presentations tungkol sa pamilya, kalusugan, at Biblia. Inimbitahan din niya ang kanyang mama at sumama ito. Makalipas ang 1 buwan, si Jamili ay nagpabautismo. "Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko," sabi niya. Sa tubig ng Amazon River, inilibing ang kanyang mga kasalanan at umahon siyang isang bagong nilalang kay Kristo. Marami ring mga taga-baryo ang nabautismohan nung araw na yon. Matapos ang bautismo, lumipat ang mga pagtitipon mula sa floating church papunta sa bagong Adventist church building na itinayo sa baryo habang nagaganap ang mga gawain sa bangka. Araw ng Sabat, laging nandoon si Jamili sa simbaan. Pumupunta rin siya sa prayer meetings tuwing Linggo at Miyerkules ng gabi. Kasama siya sa discipleship training program kung saan tinuturuan ng mga bagong miyembro na ibahagi si Jesus sa iba. Pero kahit gamon, hindi pa rin gumaganda ang relasyon niya sa mga magulang. Tumigil nang umattend sa church ang mama niya matapos umalis ang bangka, at si papa naman ay hindi talaga sumasama. Tumindi ang tensyon, pero patuloy pa rin siyang nananalanin. Isang araw, dumalo sa Adventist church si papa. Wala noon si Jamili kaya dahil nasa biyahe siya. Kaya nang malaman niya ang balita sa cellphone mula sa kaibigan, tumalon siya sa tuwa. Alam niyang narinig ng Diyos ang kanyang mga panalangin at dadalhin niya ang kanyang pamilya pabalik sa kanya. Mula nang siya ay mabautismuhan, 1 taon na ang nakalipas. Ngayon, si Jamili ay naghahanda ng maging mission volunteer sa programang 1 Year in Mission, isang programa ng iglesia kung saan ang kabataan ay naglilingkod bilang misyonero sa loob ng 1 taon. Tulad ni Pastor Cassie na pumunta sa kanilang baryo para ibahagi ang ebanghelyo, gusto rin niyang dalhin ang mensahe ni Jesus sa ibang lugar sa Brazil at labas pa nito. "Huwag kang sumuko sa pangarap mong maglingkod sa Panginoon," sabi ni Jamili. Ang floating church ay patuloy na nagdadala ng pag-asa sa mga tao sa Amazon River. Salamat sa tulong ng 2016 13th Sabbath Offering o Quarterly Mission Project Offering. Dahil sa inyong panalangin at suporta, mas marami pang taong maaabot ng mensahe ni Jesus tungkol sa kanyang mabilis na pagbabalik.